So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan ating matutunghayan ang the biggest bugbugero mga kahombre ko. The biggest disappointment na child star, na artista, na kupal, pinakamalaking sinungaling na artista na nakilala ko at makikilala nyo, ginagamit ang kanyang mga anak para lang sa pera. Ginagamit ang kanyang fame para makahanap ng mga bagong dalaga. Ginagamit ang kanyang ex para parausan kapag lasing. Pag magmamaoy, mambubugbog. Walang iba kundi si Buboy Villar. Palakpakan ang puki ng inang putang inang yan. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Mga kahombre ko, magsisimula na po ang aming conversation ni Angeline Gorens. So, eto nga, kasama na po natin si Angeline Gorens at ikaw yung ex-girlfriend ni Buboy Villar. Ngayon, kakapost niya lang few hours ago and nagulat ako. Ngayon, may sari-sari kaming connections. Magtataka kayo, mga kahombre ko, kung paano nangyari to na nakausap mo ito. Kasi very good friend ako ni Rosmar at syempre, very good friend din itong mga ito ni Rosmar. Tas may dumating din sa chance na inad ako nitong si Angeline, tama? Tas nakita ko, inaccept ko na long time ago. And sa totoo lang, mga kahombre ko, meron akong few months ago, may nagme-message sa akin na mga tao na nagsasabi sa akin na bakit hindi ko daw gawing content si Angeline dahil niloloko niya daw si Buboy. In fact, if I'm not mistaken, ipinost pa nila yung convo namin. Yung parang sinin ko or sinagot ko, may something na ganon, no? Hindi ko lang alam kung nakita mo yon, Angeline. Nakita ko yun, pero nakita ko screenshot ata yun ng kapatid ko. And unfortunately, mga kahombre ko, syempre, mahirap sa akin na mas kampihan ko yung lalaki. Kasi eto, single mom to. Alam nyo naman, naintindihan nyo lahat. Paulit-ulit ako, asawa ko, single mom. So, ang hirap ng situation nito ni Angeline ngayon, no? So, sa tingin ko sa kanya talaga ako, pasensya na. Abante tayo, gusto ko mapakinggan yung storya mo. Saan nagmula yung pinaka-post mo kanina? Ano ba yung nangyari between you and Buboy Villar? Sa totoo lang, matagal-tagal na rin kami hindi okay. May times na nagkakapatawaran kami, ganyan-ganyan, nag-aaway kami tungkol lang. Back and forth. Back and forth niya. Tungkol lang naman sa pagko-co-parenting, medyo may struggles, ganito, ganyan. Lalo na pag pinaka-ayaw ko sa kanya is dinadamay mga anak ko sa vlogs, pang-content, sa interviews. Kasi naawat rin talaga ako sa mga magulang ko. Saan niya Kasi ina-upload, Angeline? Sa YouTube niya? Minsan sa YouTube, dati active siya sa YouTube. Tapos yun sa Facebook, madalas sa mga interview niya, sa mga Boy Abunda, or kung sino man mag-interview sa Nandun yung mga kanya. anak mo, sinasama niya lagi, ganon. Okay. Ang nangyari is, lagi kami nagsasagutan tungkol doon kasi ayoko ng plastic yung sasabihin na mahal mo mga anak ko. Maaari niya mahal, pero hindi siya katulad ng dati at nakakaawa po yung mga anak ko. Tapos sasabihin niya, laki ng respeto niya sa akin or sa mga magulang ko, pero hindi Like kami nag-aaway niyan kahit nung panahon kami. Yun nga, nag-post ako ng mga evidence ko kasi mahirap na walang maniniwala sa akin pag wala akong ebidensya na nagbubugbog yan talaga, masama siya magalit. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin, Angeline, paano ka binubugbog ni Buboy Villar? Paano nangyari yun? May mga times na pinag-aaway namin is selos. Babaero siya Tapos makita mo sa mga screenshots na aminado siya. Yun nga, nahuhuli ko siya ng mga babae. Sino mga babae niya? May mga influencers din ba siya ng mga babae? Walang influencers. Puro sa dati nakikita ko is either sa club or sa mga extra niya ba. Nilalandi siya or siya yung lumalandi? Both. Wow, I'm shocked. Kasi sa ganong klase ng itsura, dapat usually
nagpapakabait na yung mga ganyan, no? Pero baliktad. Tas may ilan anak nyo? Dalawa po. 2 anak nyo. Grabe, tas ganyan yung situation niya. Sige, paano ka binubugbog? Kwento mo. Siyempre, bilang babae, nahuhuli mo yung partner mo. May anak kami. Okay. Siyempre, papagalitan ko siya. Oo Minado naman. ako doon. Normal Magagalit naman. ako. May mga sasabihin ako hindi maganda. Ang kaso, siya pa yung magagalit, magmumura kasi nagbubunganga ako. Tapos, siya pa mananakit sa akin. Yung panahon na pinanganak ko yung panganay ko, ito hindi ko talaga makakalimutan to, na-trauma ako dito eh. Nagpapadede ako. Ngayon, hindi ko alam yung what was postpartum. Hindi pa uso nun eh. Hindi pa parang pinag-uusapan yung postpartum depression nun. Umiiyak ako nun. Nasa kama ako nagpapadede ako. Tapos yung tanong ako ni Buboy kung ba't ako umiiyak. Hindi ko siya mabigyan ng sagot kaya hindi ko siya pinapansin kasi hindi ko alam kung ba't ako umiiyak. Alam ko lang malungkot ako, nadidepress ako. Or hindi ko lang masabi sa kanya, parang mali ata decision ko kasi may anak kami. Ayoko siya masaktan. Hindi ko siya sinasagot. Ginawa niya is sinakal niya ako habang nagpapasuso ako. Grabe Tapos, yun. hindi lang yun, lumabas siya sa kwarto, tapos bumalik, may kasamang kutsilyo. Ha? Tapos, Umabot pa sa inano- kutsilyo? Grabe yun. Yeah, inano niya sa akin yung kutsilyo dito sa leg ko. Tapos sabi, pag tinatanong ka, sumagot ka. Tapos, minder, nagpapadede ako. Tapos, sinaksak na lang niya yung kutsilyo sa mattress namin. Wow, Buboy. Grabe ang ginagawa mo na yan, boy. Nako. Alam ko maraming hindi maniniwala sa akin eh. Kasi artista, tapos 7 years ako na nahimik. Pero, Hindi, wag mong ngayon- sabihin yan. Wala dapat tayong sinisino dito. Lalo na at ikaw ay nagsasabi ng totoo. Wala yan, kahit sino pa yan. Artista o kung sino man yang nanakit or whatsoever. Doesn't matter kasi at the end of the day, totoo yung sinasabi mo. So, dun lang tayo mag-focus. Wag ka wag mo isipin yung mga ganyan. so, umabot na lang sa point nung napanood ko yung interview nila actually hindi ko pinanood kasi hindi naman talaga akong, I try not to keep updated with him. So, actually sinend sa akin ng mga kaibigan ko, mga siguro 2-3 nag-send sa akin ng shared video ng Your Honor. Alam naman nila na ayokong pinag-usapan nila anak ko kasi yun nga, I don't want them to take credit for taking care of the kids when you're not taking care of the kids. Nakita ko na umiiyak-iyak si girl na Girl, tanggap yung ako. girlfriend niya ngayon. Opo, natanggap daw siya ng mga anak ko. Na sobrang ako nagpaplastikan sa kanila na paano ka tatanggapin ng mga anak ko? Maari kilala ka, pero hindi nila alam kung kaano-ano ka ba ng tatay. Yes, tama. Kasi ang bata pinapaalam ka eh. nila is kaibigan siya ng Okay. tatay nila. Tanggap? Nagsiselos na nga yung panganay ko sa'yo eh. Panganay ko nagsasabi sa akin na, Mama, dahil may bago kami yung baby brother, hindi ba kami dadalawan ng tatay namin, hindi na kami mahal, or sasabihin na, ba't hindi na kami tinadalaw, busy siya parati kay Isay yun palayaw ng babae. Tapos, akala nila, feel na gusto sila. Syempre naman, pag lumalabas sila, masaya naman mga bata. Pero that's only bilang beses lang, hindi parate. Usually ang ginagawa Ilang namin beses lang? Buboy is- 2 beses. siguro mga 2 beses sa isang buwan, pero Alright. umabot ng eto na isang buong buwan, hindi. Pero ang pinag-usapan namin sa barangay is every weekend nadalawan niya mga bata. Kasi sinabi niya sa barangay na wala siyang nga time. Kaya sa weekend lang daw siya available. Yung mga bata, syempre, Umaasa. inaabangan nila yun na, Oo. yeah. Wow. So, umabot ng 1 whole month, hindi dinalaw. I think pumunta lang siya sa school para magpakitang tao. Ginamit niya rin yun sa Vlog niya rin. in-upload niya sa Facebook. Nag-away kami na malala. What the hell? Pinabura ko. Kami ng girl, as much as possible, nung unang beses ayoko sa kanya kasi how I found out about her was through my daughter. Yung daughter ko nagsabi sa akin na, Mama, I saw Papa and Ate Isay kissing in the bed. Oh. Sabi ko, anong kissing in the bed? Sino si Isay? Sabi niya, they're kissing in the bed. They thought we were sleeping. So, kasama nila sa kama. Naghahalikan. Di ko alam Wow. kung gaano kagrabe. Di ko alam. Hindi ko na tinanong yung anak ko. Oh, grabe yun. So, meron rin ako sa post doon na makita mo, kinumprontahan ko si Isay. Pero kinumprontahan ko rin si Buboy. Unang-unang minessage ko at sinubukan ko siya tawagan. Ayaw niya sumagot, pusing. So no choice, pinuntahan ko na, parang nagparamdam na ako kay ate mong girl. Yun nga, ayaw ako replyan. Baka naman yung girl, maintindihan niya ako, babae siya. Tapos, hindi ko alam that time if she was a single mom or not. So, baka babae, usapang babae tayo dito.
So nandito ako sa One Tusawa Food House. Nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, One Tusawa, makikita nyo na agad. Tatlo na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Pinessage ko siya noon na wala akong pakialam kung may something kayo ni Buboy. Ano ka ba niya or hindi. Parang wag na kayo maghalikan. Or wag kayo maglandian sa harapan ng mga anak ko. Wala akong pakialam sa tatay. Ang dito lang ako is para sa anak ko. Nagsumbong nga anak ko eh. Grabe yun. Ayun, so after nun, umuwi akong Pilipinas. Nung umuwi akong Pilipinas, okay kami ni Buboy, ganyan-ganyan. Sinabi niya sa akin na about sa partner nga niya. Sabi niya nga buntis daw. Siyempre nagulat din naman ako. Parang, kasi kumakain kami, everything's good. Tapos, Angie, ganyan-ganyan, anong may sasabihin ako sa'yo? Sabi ko, ano, buntis si girl? Sabi niya, oo, paano mo nalaman? So, kala ko, it's a prank. Nag-aantay ako. It's a prank. Pero, aminado naman ako, nadurog naman unti puso ko nun. Kasi, siya lang yung magulang nandiyan sa Pilipinas eh. Siya lang nandun para sa mga bata. Nalungkot naman ako for my daughter kasi alam ko sobrang close niya. I wasn't mad at him. I wasn't upset about the whole baby thingy. It was just more of my kids. Kasi he's the only parent that's there. Gano'n ka na ba katagal ngayon na malayo sa anak mo? 6 years? 6 years ka 6 nang nasa years. ibang bansa. Yeah. So, dumadalo-dalo na lang ako sa Pilipinas. Bakit di mo nalang dalhin dyan yung mga anak mo? Yung mga magulang ko, mga kapatid ko nasa Pilipinas. Okay. Nagwo-work ako eh. So walang tutulong sa akin kung magtatrabaho ako, magsusundo sa bata sa school. Napalayo ako. Which is, alam rin ni Buboy, sobrang sama ng loob ko. Napalayo ako. So 6 Dahil hindi years ko nga na. siya masahan. Pero dati nakikita kita sa mga vlog eh. Dati naging influencer ka rin, di ba? At some certain point. Yung sa mga vlog nun, tinulungan ko si Buboy mag-vlog or mag-appear ako sa mga kaibigan ko. Pero nag-try ako mag-vlog nun para kay Buboy. Hiwalay na kami nun. Nagkungari na lang kami pa. Pumayag ako, gawa ng yan na lang way niya para magsustento. After nun, kailangan ko umuwi ulit sa Amerika. So, tinuloy-tuloy namin yung parang video call, ganyan-ganyan. Hanggat sa nilabas ko na nahiwalay na kami. Kasi kahit naman okay naman kami, sometimes with co-parenting, ayoko na madikitan yung pangalan ko na asawa ni Buboy. Na iinis ako kasi sa mga trauma. Or alam mo yun, hindi ko na kaya makiplastikan pa na kami pa kahit hindi. May Or, question ako sa'yo. Ano yung stepdad ni Buboy? Binugbog ka rin? As per you? Yeah, alam rin ni Buboy yun. Grabe. Alam niya yun. Paano So, ka binugbog nun? Paano? ang nangyari nun is, di pa kami bumubukod ni Buboy. So, andun kami sa bahay nung mama niya. Ngayon, nanghihingi sila ng pera. Ewan ko kasi matagal na, di ko alam kung sabi nila nakasimangot daw ako eh. Di ko alam, pero lagi kasi sila naghihingi ng pera. Wala pa kami anak nito eh. Sabi ni Buboy, wala akong pera, or something like that. Pinibintangan nila ako. Ay, ikaw, ganyan, tinuturuan mo. Tapos sabi ko, wala akong tinuturuan. Pera niya yan. Kung ayaw niya ibigay niya yung pera niya sa'yo, out na ako dun. Yung stepdad nito, sumugod sa akin, hinaltak niya yung buhok ko, tapos pinagsapak-sapak niya yung ulo ko. My God! Legit grabe yan. Alam na rin ni Buboy yan. Grabe. Ngayon, What? in fairness naman, pinatanggol naman ako ni Buboy that time. Nag-away sila nung stepdad niya. Nanay naman niya, sinabi niya, iawat ko daw sila. Inawat ko. Ngayon naman, nung inaawat ko, bigla sinubunutan naman ako ng nanay. Tapos, God, ang gulo ng pamilya sabi ni ko kay Buboy na Buboy, yun, ah. syempre tao lang din ako. Sabi ko, ilayo mo na sa akin ni nanay mo. Ayoko kasi baka gante, ganyan. Sinisigaw sa Buboy, ipalayo mo na yung nanay mo kasi sinasabunutan niya ako kung ano-ano hinahagis niya sa akin. Okay na, ganyan. Tinawagan ko na tatay ko kasi may bukol ako. Marami akong bukol nun. Tatay ko agad-agad pumunta. May kasama mga pulis. Sabi nung tatay ko, pakulong. Siyempre, naapi ako eh. Masama So, yung ano nangyari? sitwasyon mo, pulang-pula yung mukha mo, mga ganun. May pasaka. Yeah, it's talagang mukha kong bruha nun. Ngayon, si Buboy, okay, go siya sa pagkukulong. Sabi ng pulis, kasama rin nanay mo kasi hindi lang pwede yung stepdad makukulong. Dapat kasama rin nanay mo kasi nanakit rin eh. So, si Buboy bigla, ha? Ganyan. No. Lumuhod na siya sa amin ng tatay ko.
wag, ganyan-ganyan, nanay ko, ayaw makulong nanay ko. So, dahil nga mahal ko, hindi na nang tinuloy yung kaso. Pero sinabi ng tatay ko, bubukod namin kayo ha, tutulungan ka namin ng misis ko, ng nanay ni Angie. Magbubukod kayo kasi hindi pwede to. Baka maulit na naman eh. So, nanay ko is tumulong siya sa amin ni Buboy na sa rent, kumuha siya ng apartment at binayad niya yun for the whole year para makabangon kami ni Buboy kasi wala nga siya masyadong bracket Oh, nun. so tumulong talaga yung family mo rin, no? Alam rin ni Buboy yan. Ngayon, nung tumulong na siya, laging nalulungkot si Buboy. Kasi, ewan ko kung namimiss niya yung mga tropa niya sa kung saan man siya nakatira nun or kami nakatira nun. Kung namimiss niya yung mga kaibigan niya, pamilya niya. Pero hindi man kami malayo eh. Literally like 30 minutes away. And nagdadrama-drama, tumitingin siya sa salamin. Tapos lahat ng init ng ulo niya, ilalabas niya sa akin. Pagsasampal-sampalin niya ako, pagmumurahin niya ako. Minsan as partner niya, pagsasalitaan niya ng hindi maganda, ganito ganyan. Tinanggap ko na lang kasi parang feeling ko nga, oh baka nga kasalanan ko, ganyan-ganyan. Parang alam mo yun, if you keep hearing the same negative comments about you, you start wondering, oh, is it my fault? It might be true, ganyan-ganyan. Ako ba yung problema? Sa sobrang pagmamahal ko kay Buboy, ganun ako nun. Baka nga ako yung problema. Anong nangyari is, Pasensya ka na, sobrang depressive tong mga ano mo na to, statements mo, nakakalungkot. Jesus Christ, man. 4 years kami nagsama, so marami kami. Ang dami namin eksena na hindi maganda. Mas marami pa ba yung negative sa positive or hindi naman? Mas marami talaga yung negative. Oh, grabe. Kasi wala pa kami anak. Pero nung first time niya ako pagbuhatan ng kamay talaga is nung buntis ako. Lasing siya nun. Tapos, syempre wala na yung honeymoon stage. Pero although naman sa honeymoon stage, nagsasagutan pa rin kami. Traumatic experience rin to sa akin. So I remember, I was 7 months pregnant. Lasing siya nung umuwi. Tapos tinanong ko lang siya, mahal, lasing ka ba? Ilang sinabi ko, bigla niya ako pinagsampal. Sinampal. Sinampal niya ako. Sa mukha lang, okay. Grabe. Sinampal niya ako sa mukha. Tapos sinabi niya, wag daw ako pakialaman siya. Sinampal ka? Anong gagawin mo? Ba't mo ako sinampal? Ganyan. Tapos naghagis-hagis na siya ng mga gamit sa akin. 7 months pregnant ako nun. Tapos alam ko lang, I just cried myself to sleep after that. Kasi lasing nga eh. Tapos hanggat sa, I think I was 8 months pregnant or 9. Pumunta kami ng Baguio, pang birthday sa akin. Parang syempre buntis ka, ayaw mong masyadong maggala-gala, ganyan. Gusto mo lang mag-relax. Sabi niya, KJ ako, ganito, ganyan. Gusto ko lang mag-relax na malapit na ako manganak, lahat manas eh. Tapos hanggat sa, kinain ako ata sa Baguio, na food poisoning ako. Tapos sakto, pauwi na kami ng QC. Sinabi niya, arte-arte ko daw. Tapos nagmamakawa ako na pumunta na kami sa hospital. Kasi nga, hindi ko hawak pera niya, siya may hawak ng pera niya. Hindi ako nagwo-work nun. So, sabi ko, kailangan ko nang pumunta sa hospital, ganyan, dalhin mo ako sa hospital, please. Hanggat sinabi niya sa akin, sige ha, pag wala kang problema, lagot ka talaga sa akin, malilintikan ka talaga sa akin. If everything's normal, kasi sinayin ko oras niya. Or pagod siya sa biyahe. And dun nga, nangyari is na food poisoning ako habang buntis ako. Kailangan ako ma-admit sa hospital. Nung sinabi sa akin na yun nga na food poisoning ako at nadi-dehydrate na ako at yung baby, baka madelikado yung pagbubuntis ko nun. Parang alam mo sign of relief pero also sama ng loob kay Buboy. Kasi parang kung di pa kita ipilit. Hindi, wala siyang pakialam, no? Now, alam mo, Angeline, unfortunately, naiinis ako, no? Kasi, paano nangyari to na yung mga sikat na mga personalidad mismo, no? Na kahit na sino hindi i-expect, lalo na sa mga estilo ni Buboy, komedyante siya, lagi lang siyang masaya. Naalala ko, napapanood ko siya kay Jelay Andres na parang akala mo talaga napaka-positive niya and all. Grabe, Buboy, how dare you do this, man? Lalo na sa taong buntis, mga kahombre ko. Pag buntis, alam niyo yan. Eto, meron akong gustong sabihin sa'yo. Etong una sa mga marami mong in-screenshot. Pag-uusapan ng tao sila or nag-post ako, pares content ang pag-uusapan sila. Mukhang malabo ata. Wala naman ata ako nababasa dito na tinitira ko pamilya nyo. Ikaw, may screenshot ka ba ng comment or may bash na nasabi? Regarding sa ano to? Eto, Buboy, kung gusto mong respetuhin nila Angeline, pamilya mo, respetuhin mo pamilya namin, pareho lang kayo, bla bla bla. Ano nangyari, Vapes? Okay? Ito yung kapatid mo, kausap niya. Tapos ito, nag-message ka sa girlfriend niya ngayon, tama, Riza? Papa. Nagsasabi ng mga anak ko na naghalikan kayo, okay? Uuwi ako sa States sa 26, balik ako October after ko mga anak. Hiwalayin din kami ni Buboy 2 months. Kailan pa? May mga picture ka na sinaktan ka niya? May mga pictures dyan. Hindi ko
kuha lahat ng ebidensya nga. Alright. Dahil yung isang account ko, hindi ko ma-open. Pero may mga pictures ka na nasaktan ka niya. Yeah, nandyan siya sa post ko. Ano to? Ano to nabangga na to? Grabe. Yan yung birthday ng anak ko. First birthday niya, yung panganay ko. Anong ginawa ni Buboy dito, si Raulo? Nag-argue kami. Sinabi niya sa akin, kung hindi ako mananahimik, ibabangga niya yung kotse. Wow! Tapos Baliw parang, ba to? Okay. Yan talaga yung nangyari. Tumingin na lang ako sa bintana. Kasi ayaw mo maniwala pero baka gawin. So nanahimik na Tapos lang ginawa ako. talaga. Tumingin ako sa bintana tapos boom, bangga. Wow! Anong nangyayari dito sa Buboy na to? Matindi ata topak nito. Or else, tulad ng parati kong sinasabi, bakit hindi nyo na lang hiwalayan kung ayaw nyo na? Napakadali lang nun, di ba, Angeline? Sa totoo lang, di ba? Kung ayaw ka nang pakisamahan ng partner mo, simple lang po ang sagot dyan. Hiwalayan nyo na. Huwag na kayong magsapilitan sa isa't isa. Pilitin mo yung sarili mo. Isipin mo, may anak kasi ako eh. No! Kung ganito lang din naman, babangga mo yung kotse, tutukan mo ng kutsilyo yung asawa mong buntis, na binugbog ni Gento, binugbog mo, then what is the point of living a positive life with your partner? At syempre, sa harap pa mismo ng mga anak nyo. Ang Man. dahilan ko naman nun, kaya ako naman nagstay talaga. Yun nga, I'm sure you've heard this before, is ayaw kong masirang pamilya namin. Walang nanay gusto na sirain pamilya nila. Correct. Kaso lang, Angeline, hindi ako galit sa'yo ha or what. Kasi makakatulong to sa iba na nanonood ngayon sa atin. Ganito yung pinagdadaanan ngayon. Kasi para sa akin, hindi okay na para sa pamilya, kaya ako gagawing magstay. No! Kasi kung para sa pamilya yan, di ibig sabihin, sinusurpass mo yung dalawa mong anak. Kasi bubugbugin ka sa harap nila, mumurahin ka sa harap nila, babasusin ka sa harap nila, gagawa siya ng kabalbalan sa harap nila, lasing-lasing. Kasi ibig sabihin, hindi na worth it na ipaglaban yung ganong relasyon. Actually, umabot nga sa point na yung si Blanche noon that time was only 1 year old. Umabot sa point na natakot na siya sa tatay niya. Sino pang di matatakot? Kahit sino matatakot. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan, mga boss. Kontakin mo itong number na to. 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa sekretary ko. And let's work together. Hinaharang niya yung tatay niya. 1 years old, hinaharang niya. Wow! Di ko alam kung she was 1.5 or just 1 couple months, pero hinarang yung tatay niya. Tapos doon na ako na parang, kami pa, pero hindi na tayo sa isang bubong. Paano nangyari na ang dami din nagtatanggol sa hinayupak na ito? Yan ang question ko. Paano nyo maipagtatanggol versus dito sa babae na sinaktan niya ng ganito? Na, hindi ba nakakaawa to? Kaya nung nalaman kong buntis ako sa pangalawa ko, hiwalay kami ni Buboy. Ayoko kasi parang isa pang bata lumaki sa traumatic family or traumatic experience nangyayari sa family. Niwang ko, nung nasa States ako, lagi nagmamakaawa si Buboy. Makita nyo yan naman. Nagmamakaawa siya at aminado siya. Nagsisisi daw siya. Alam niya may kasalanan niya. Wala na daw babae ngayon. Titigilan na niya. Sabi ko, okay, baka magbago. Ganito. Sabi ko, sige, magbago ka muna. Wag na muna tayo magbalikan. Pero tignan ko kung magbago ka talaga. Ngayon, 1 week, chinat niya pa yung kakilala ko. Hindi niya alam na kaibigan ko yon. Tas babae niya yon, tama? Di naman yung babae kasi hindi pumatol. Parang sinabi ko sa kaibigan ko. Pero isa halata mo na may gusto siyang pinapapunta niya sa bahay. Tas inutusan mo yung kaibigan mo na sakyan. Sumakay naman, tas nahalata talaga. Grabe. Grabe to. Ayun, doon ako nag-decision talaga na wag ka nang mag-try. Ayoko na. Lalo na nung sinabi nung kaibigan ko na baka malaman ni Angie, hindi naman ako mag-iingay. Sigurado naman hindi ka naman mag-iingay. Hindi naman niya malalaman yun. Parang inaano ko na parang grabe. Sobrang tanga ko. Diba? Parang sa tingin ng tao na to na sobrang tanga ko. Yes, so to the point na ganun. Hindi mo makikita na nambababae siya. Wow. That's very stupid of him. Angeline, sa ngayon, nakita ko nga na meron kang 2 anak. May question ako. Nagpapadala ba si Buboy sa mga anak niya? Nagpapadala, pero kailangan namin lagi i-remind
Tapos, di naman sa pera kaya kami nagagalit. Nagagalit kami kasi alam mo sa sarili mo unti lang yung pera or hindi kasya sa pagdalawang bata. Kasya naman kasi I help, I give money, I give more than what he does. Pero the fact na i-content mo pa mga anak ko, bakit pag kinokontent mo mga anak ko, nagbibigay ka ba extra? Hindi. Tumutulong ka ba? Bumibili ka bang gamit? Hindi. Bumibili ka ba groceries? Hindi rin. So, ba't mong i-content pa yung anak ko? Hindi mo maiwasan. Naisipin ko ay gagamitin mo yun sa either sa mga, di ko lang kung lukso or bad habits mo, tulad sa pag-iinom, pag-gimmick, or sa bago mong partner, sa bago niyong anak, Tapos ang ginagamit, anak nyo. Anak mo. mga anak namin. Yun yung masakit. Tama, may point siya. Kaya yung nababasa ko noon is parang sinabi ng mga tao sa akin ba't ko pinagdadamot kay Buboy na i-content ni mga anak ko is parang may malalim naman akong dahilan nun. Yes, Hindi so, man para malalim talaga ipagdamot. yan. Malalim yung motibo mo na yan. Hindi man para ipagdamot talaga sa kanya yung mga Oo. bata. Ayoko lang na ginagawa niyang pera yung mga anak ko para lang sa bago niyang pamilya. Kasi wala man akong problema sa baby. Pero wag mo naman gamitin yung anak ko. Wag mo gamitin ang mga anak ko. Sampal yun sa akin sa mukha eh. Hindi lang yun. Maya-maya, makita mo kumakain sila sa labas. Nagsisend lagi sa akin ng mga kaibigan ko kasi talagang nag-vent out ako sa mga kaibigan ko. Tapos mga kaibigan ko, oh, wala pala, ganito, ganyan, BD mo, baby daddy. Ganito pala siya, ganito, ganyan. Kumakain maya-maya sila, kumakain sa labas. Siyempre, iniisip ko na parang baka na po doon po napupunta. Kaya lagi ko sinasabi, wag. Nag-usap kami. Ako, Buboy, kapatid ko. Sinabi ko, parang nagalit na ako kasi I made it known even before then. Huwag gamitin mga anak ko pang content nyo. Huwag yung i-post. Ayaw nyo sabihin na content, pero huwag mo i-post. Huwag mo i-post at all kung ayaw mo magagalit ako. Ngayon, chinat ko si Buboy. Sinali ko naman si girl para alam niya. And then, sumagot sa akin si girl na, hi, ganyan-ganyan. Huwag kayong magalit kay Buboy. Ako po yung nagpo-post niyan gamit yung page niya. So, lalong uminit yung ulo Lalong ko. masaklap yun. Obviously. Ano yun? Lalong uminit yung ulo ko na parang sinabi ko nga sa inyo, wag mo i-post. Ngayon nagagalit ako kay Buboy, ikaw pa magsasabi sa akin, ikaw nagpo-post gamit ang page niya. Kaano-ano ka ba ng mga anak ko? Ba't ka nagpo-post? Ba't ka pala decision? Ba't parang sumasaway sa gusto ko? Akong ina eh, hindi ikaw yung ina, ako yung ina. Si Buboy, sabihin natin nagbibigay, pero maliit lang eh. Ako talaga nagpapakahirap, ba't hindi nyo masunod yung gusto ko lang? Ang dali lang naman hinihingi ko, tapos hanggat sa nagsagutan kami. Kasi uminit yung ulo ko. Pero, inaano niya na, intindihin na si Angie, nanay yan, malayo siya sa mga anak niya. Siya nagpapakahirap dyan sa US, tapos simpleng bagay lang hindi nyo magawa. Parang Isay, wala ka naman talaga say, ganito, ganyan sa mga bata, ganyan. Huwag kayong mag-sorry ngayon kasi alam niyo naman na dati pa sinasabihan kayo ni Angie. Tapos, doon na kami nag-blockan. Binlock ako ni Buboy, binlock ako ni Isay. Sa lahat. So, kahit na marami rin nagtatanong kung ba't ipinablic, paano ko makakausap yan? Hindi ko siya makakausap. Kahit tungkol sa mga anak ko, hindi ko siya makakausap. Pero meron ka ring karapatan na i-voice out yang nararamdaman mo or yang na-experience mo. Kasi syempre, ikaw yung binabalikan ng mga tao na ang lumalabas si Buboy yung positibo, ikaw yung negatibo. So tama lang na i-voice out mo yung nararamdaman mo para sa akin. Tapos, yung sa dahilan kung ba't kami naghiwalay, ayoko talaga sana magsalita. Okay. Although may mga times talaga nagtitimpi ako. Pero ayoko talaga sana umabot sa point na to. Ang nagtulak talaga sa akin is, parang tinanong ako ng interviewer, nagtanong siya sa mga ganyan-ganyan. At tapos, actually, bago niya, naghingi akong tulong kay Gaza. Kay Sian Gaza. Kay Christian Gaza. Yes. Kasi, yun nga nakita ko yung interview. Tinanong niya ako kung makano nga binibigay niya. So, kaya lumabas na yung kung makano binibigay niya. Magkano ba? Tapos, 25K Per month? for 2 kids. Per month. Pero, 2 kids, 25K is not enough for 2 kids. Let's be honest. Hindi talaga. No. Pero, nagiging enough kasi mas palaki ang binibigay ko. At tinutulungan rin kami ng mga magulang ko na sobra-sobra kahit financial. Kasi, Nasaan ba hindi ko yung naman kaya dalawang lahat. anak mo? Nasa magulang ko talaga. Okay. At tinutulungan rin ng kapatid ko yung mga magulang ko rin. Kasi matatanda na rin sila eh. So, ang nagtulak talaga sa akin na ilabas na kung ba't kami naghiwalay is grabe ako i-bash. Na pinapatanggol ko sarili ko na kasi kinukumparahan kami, kinukumparahan yung mga anak namin. Binabash ko na, ay buti naka-move on yan, ganyan, nang lalalaki yung ex mo, or daw ako, parang pok-pok, nagpapakadalaga daw ako dito sa US habang siya nagpapakahirap, or basta binabash din down talaga May we ako. know kung anong trabaho mo sa US? Basta nasa medical field po ako. Alright. Both
Sabi mo 2 jobs ka, di ba? Medical, So, lahat yon doon sa hospital. Medical field, tapos dati nag-fast food din ako, pero more medical field ako ngayon. Alam mo kasi, nirerespeto ko yung ganyang galawan. Kasi if ever na hindi mo alam, OFW din ako back in the day, yun nga lang sa England ako sa Basingstoke, sa London ako nagtrabaho for 5 years, man. Sa NHS, hospital yon. Tapos, Domino's Pizza ako nagtrabaho. Kaya naintindihan ko yung sitwasyon mo, no? Huwag kang mahihiya because it's okay na ganyan yung situation mo kesa naman wala kang kinikita. Okay? Yun lang. So, Baka kinahihiya mo yung trabaho mo. What? Hindi It's okay. naman po. Yung unang work ko naman nasa fast food, tapos nag-medical field na po ako. Alright. Pero mahirap talaga yung buhay dito sa US. Akala ng mga tao dito nagtatay kang pera. Oo. So nababash ako. Inaantay ko na, hoy, umamin ka naman sa kasalanan mo. Ay, oo, Aminado- tama. Pinost mo yan eh. Oo. Aminin mo na tama yung sinasabi ko. Okay. Ba't mo hinahayaan ako ganito, Oo, ganyan? tama. Payag siya, Tapos pumapayag parang- siya, di ba? Sabi niya, Yeah. sasabihin ko yan. Pero never niya sinabi, no? No, Never o niya yung mga nilabas. sinasabi na parang patanggol mo kami, patanggol mo pamilya ko, magulang ko. Oo. Ilang taon na hindi ka nagsasalita. Grabing ka. So, hanggat sa yan parang umaasa na lang ako na kahit nagsalita ako or parang pinagsalita ko si Gaza, baka naman umamin ka naman or parang ipastop mo yung mga bashers mo, nanay pa rin ako ng anak mo. Correct. Oo. Baka sabihin mo na, hoy, hindi nga, legit niyan, may pagkukulang talaga ako. Wala, never Or niya nilabas si yan. Angie talaga ang gumagawa lahat. Hindi niya, wala. No. Up till now. Hanggat sa parang nakita ko yung shade na yung babae, pa low-key shade siya na hinaheart niya mga comments na mga bashers ko. At tuwing may magsasalita masama sa kanya, din-delete niya at binablock or kaya nag-filter siya ng comment section niya. At kailangan niya, need niya i-approve kung sino magko-comment sa kanya. At tuwing masama ako, parang goods yan, andyan lang yun sa comment section ko, heart ko pa yan. Sabihin niya, mahal niya mga anak ko, pero hinayaan niya yung basher ng pagsalita or para i-compare yung anak ko sa anak niya. Na hindi ko dinadamay yung anak nila. Never ako nagsalita tungkol sa anak oo. nila. Tama yan. Wag ka mandadamay ng bata. Kung Pero sila ay siya- ganon, bahala sila sa buhay nila. Mamalasin sila, kagaguhan nila. Pero hindi ko dinamay mga Oo, anak nila. wag. Pero nag-heart react siya na kino-compare yung basher yung anak ko sa anak niya. So parang masasabihin na mahal mo mga anak ko, 'di ba? Tas Kaplastikan. ganun. So doon ako nagalit ng sobra. Doon ako, okay, ayaw niyo ako parang ayaw mo magsalita na parang aminin mo. Kakulang ka. You're not there for your kids. Stop taking credit. Yun nga, binabash yung pamilya ko, binabash ako. Sobra na, enough is enough. Nagsalita na ako kung ba't kami naghiwalay. Kasi 7 years walang alam kung ba't kami naghiwalay. Ang dahilan lang namin is na-fall out of love ako. Yan lang yung dahilan namin. Or mutual understanding. 7 years na rin, ayaw mong magbago, ayaw mong Wala bigyan na ng yan. credit ng pamilya ko, ayaw mong aminin yung pagkukulang mo, mga kasalanan mo, sige, maglabasan tayo dito ng katotohanan. Kasi tama na. 7 years na ako nanahimik. 7 years na akong naging bad guy. Correct. Para lang sa image mo, para sa career mo. Wala naman na di siyang career ngayon eh. Lahat na ng karma bumalik sa kanya. Wala na yun. Tapos ikaw nasa mas maayos ka na situation. Nasa Amerika ka, you're working. So, it's good. So, Angeline Gorens, maraming salamat. At, Thank you. at pinaunlakan mo ko na interviewin kita. Mga kahombre ko, sa totoo lang, ako yung kumontak dito kay Angeline Gorens. And naaawa ako sa tao na ito, no? Sa harap mo, sasabihin ko sa'yo, Angeline, tinanggap mo yung paunlak ko sa'yo. Mga kahombre ko, wala itong kapalit, no? Hindi ako magbabayad sa kanya, hindi ako nagbayad sa kanya, wala. This is because nagtatry siya na humanap ng katahimikan. Naghahanap po itong tao na ito, kawawa, ina, okay, na nagpapalaki ng 2 anak, na nasa ibang bansa, naghahanap po ng katahimikan to sa utak niya. Kasi tulad niyan ngayon, madaling araw na yung utak niya na fa-fucked up dahil sa hinayupak na itong 2 to, no? So, nakakaawa itong tao na ito to the point na wala na siyang naging choice kundi magsalita rin dito. Kasi wala na eh. Paano, di ba? Paano naman siya? Tas siya pa yung nababash ng mga tao. Paano nangyari yun? Na-brainwash kasi ng maigi ng buy-buy na yan, yung fanbase niya, na pinapalabas niya na siya yung malinis. Yun pala, nakita nyo na po. Maraming salamat, Angeline. Thank you. Salamat, MG. Thank you. Thank you for listening to me. Thank you. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go!
Napakinggan natin to mga kahombre ko. This is a very, very serious trait sa ating mga mamamayan at sa mga manonood, mga kahombre ko. Sana hindi kayo gumaya sa mga tulad ni Buboy, ni Lakas Tama. Kasi mga kahombre ko, this is just sad. Paano mo bubuntalin o kaya gagamitin yung anak mo para sa pera, bubugbugin dahil lalaki ka, dahil babae lang yan, no, doesn't matter. No! Kung ayaw nyo na sa partner nyo, hiwalayan nyo na. Huwag nyo nang subukan dahil may anak ka, dahil mahal mo yung gento mo, ayoko maging broken family. No! Mas masaklap yan. Sa totoo lang, mga kahombre ko, kung ganyan ang motibo nyo, talagang sasampalin ko kayo to the point na pagsampal ko, tanggal talagang ulo nyo. Mga putang ina nyo kayo. Please, irespeto nyo ang inyong mga partner. Hindi yung ginagawa nyo lang na para usa ng inyong mga partner. Binuntis-buntis mo, tas tatarantaduhin mo lang pala. O kaya buntis na buntis. Usong-uso yun sa mga demonyong mga lalaki ngayon. Buntis, bubugbugin. Yan talaga yung pinaka-bullshit. Mas bakla pa yan sa bakla. Wala ka respeto sa partner mo, wala ka respeto dun sa anak mo na anak mo sa'yo. How? How in the world can you do this, man? Paano nangyari yun? Nakakainit ng ulo kasi kita ko yung frustration, OFW yung babae, pinadadalan yung mga anak niya, hirap na hirap, 6 na taon sa ibang bansa, tas sakto lang yung pera, mahal ng bilihin, pinapalaking 2 anak, tas itong partner niya, ex-partner niya na artista na sikat na si Buboy, makikita nyo na humanap ng bagong partner, may bago ng pamilya, Man, why? Alam niyo yun, mga kahombre ko, although hindi naman lahat ng lalaki tulad ng mga yan, no? Tulad niyan si Buboy, tulad niyan si Lakas Tama. Pero still, mga kahombre ko, pagka binuntis mo, hindi naman tsamba yan. Lalo na pag binuntis mo, ibig sabihin gusto mo yan. Hindi yan tsamba lang na dumating. Sana naman pangatawanan mo. Kasi yung mga totoong lalaki, yung mga tinatawag naman, yan yung nagte-take na responsibilities. Yung mga tulad ni Buboy Villar at ni Lakas Tama, yan yung mga boy. Kung sino-sino ang kakantutin, tas ending kahit sarili nila, hindi nila mapalamon. Very good! Pasensya na mga kahombre ko, medyo negative yung dating ko sa inyo ngayon. Para sa'yo, Angeline Gorens, at para sa mga single mom na nanunood ngayon, huwag kang mag-alala. It's never too late para sa buhay mo. Kasi hanggat may buhay o humihinga ka, ay magiging ayos at magiging ayos ang buhay mo. Take this positively kasi nakaalis ka na sa shit na situation. Mahalin mo sarili mo, take good care of your health, huwag kang maging masamang magulang, kaya mo yan. Palakihin mo ng solo yung mga anak mo, mas okay. Mas makikita ng mga yan sa huli na ikaw yung karapat dapat mahalin. Sa huli, yung nang iwan sa'yo, yan magbabayad siya sa huli at the end of this day o at the end of everything. Paglaki ng bata, siya naman ang magsisisi kung bakit niya hindi man lang pinagbigyan ng oras, konting moment, yung anak niya. Kaya mo yan, Angeline. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.